Mga kapatid, tayo ay tumayo. Ama naming Diyos Yahuwah, dumating na ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Idinukod namin ang oras na ito. Inilaalay namin ang oras na ito para sa iyo, Ama. Sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang pumili sa amin. Ikaw ang tumutulong sa amin. Ikaw ang nag-aalalay sa amin. Sinasagot mo ang aming mga kahilingan. Ang oras na ito ay para sa iyo, Ama. Sasambahin ka namin. Sana, Ama, tanggapin mo ang bawat isa. Kung may nakikita kang hindi karapat-dapat, sana patawarin mo ang bawat isa sa amin. Gawin mo kaming tapat, gawin mo kaming kaala-ala, masaya sa iyo, Ama. Karapat-dapat sa iyong paglilingkod po sa iyo. Ama naming Diyos, maraming salamat sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Hindi mo kami pinababayaan. Binibigyan mo kami ng mga tulong, mga kailangan namin. At hanggang sa oras na ito, kami ay iyong tinatanggap. Binibigyan mo kami ng karapatan upang tumawag sa iyo na aming Diyos, makapagsamba sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo sana ang bawat isa sa amin mula sa aming dampang tahanan. Kasama namin ang aming mga anak at aming mga pamilya. Sama-sama kaming naglilingkod po sa iyo. Sana kasihan mo ang aming pagsamba. At sana tunghay mo ang iyong mukha sa amin. Ang iyong pagdinig, sana marinig mo. Sana ang aming mga kadahiyan. At higit sa lahat, Ama, ihatid mo kami hanggang sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo ang aming anak kapatid, nagkakasangkapaning boses. Ama naming Diyos, sana tumahang ka sa kanyang bibig. Tumahang ka sa kanyang puso. Idikta mo sa kanya ang iyong mga salita upang sa aming lahat na nakikinig, lahat kami ay makinabang. Hinihingi din namin sa iyo ang aming sambahayan. Alam mo naman ang pangangailangan ng iyong mga anak. Sana ipagpatuloy mo ang iyong hawak-abag sa amin. At higit sa lahat, nilalapit namin sa iyo aming mga kapatid na may kawalan. Ang aming mga kapatid na naghihirap.
Ang mga kapatid naghahanap ng trabaho. Ama namin Diyos, ang lahat ng ito na sa mundo sa iyo. Ibahagi mo sana din sa aming lahat upang masugpungan namin ang iyong mga biyaya sa may katuwiran. Kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Salamat sa paggaling namin sa aming mga sakit. Salamat sa aming buhay na hiram sa iyo. Nagkakaroon kami at na-enjoy namin ang buhay na ito. Dahil sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapulihan. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng aming natinanggap. Nakarangalan, Ama, sapag kami ay abang alipin mo lamang. Tanggapin mo ang aming munting handog, hindi upang babayaran namin ang aming kaligtasan. Ang aming hiningi lamang sa iyo, sana ito'y magamit sa kapulihan ng iyong banal na pangalan. Basbasan mo ang aming hanap buhay. Pagpalain mo ang aming pinagagalingan ng aming hanap buhay upang magkaroon kami ng sagana sapat na sa aming pangangailangan. At sana maibahagi din namin ito sa aming mga kapatid na naghihirap, sa mga kapatid namin na nanghihingi. Matulungan din namin sila para sa iyo. Lubos ang aming pananampalataya. Sasamahan mo kami sa aming pagsamba. Ibubuhos mo ang iyong magmasaganang biyaya. At lahat ng nakikinig sana kami ay makatanggap ng iyong masaganang biyaya. Magamit namin sa aming pagtugon, sa aming paglilingkod sa iyo, at magamit namin sa pagtawid sa aming lakbayan. Ang lahat na ito aming hinihingi, Ama, sa ngalan ng iyong bugtong na anak, Yahushua Amasiya. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat ng marami sa ating dakilang Ama. Salamat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay po niya sa atin para tayo po ay muling magtipon sa kani-kanyang lugar at kanya-kanyang tahanan para ating pag-alaya ng pagsamba ang ating dakilang Amang si Yahuwah. Gaya ng ating paksa, pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, naitanong na ba natin sa ating sarili, gaano ba kahalaga ang ating pamumuhay sa harap ng Diyos? Alam niyo, sa mundong ito na puno po ng tukso at mga kagipitan at marami pong mga impluensya, madalas nating tanungin po ang ating sarili, paano ba ako mabubuhay at makapamumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin po itong napakahalagang paksa, pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ito'y hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, kundi ito po ay tungkol sa isang buong-buo
masaya at may kabuluhang buhay na nakatuon, hindi sa lider ng relihiyon, nakatuon sa ating Panginoong Yahushua. Ayon sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2, ang pahayag po sa talatang yon, kaya nga mga kapatid, hindi ito sa buong sanglibutan. Ito'y sa mga kapatid lamang. Ang sabi rito, dahil sa awa ng Diyos sa inyo, ipaubaya ninyo ang buong pagkatao ninyo bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa inyo. Para sa atin, yan ang tunay na pagsamba. Sabi ni Pablo, huwag kayong sumunod sa mga gawi ng sanglibutang ito, kundi magbagong loob kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, kalugod-lugod, at lubusang kalooban niya. Mga kapatid, yung talatang yan ay nagpapahiwatig at nagtuturo na bagamat tayo namumuhay sa buhay na ito hanggat may lakas, hanggat tayo pinagkakalooban ng hininga ng Panginoon Diyos, mayroong uri ng pamumuhay ng sabi banal, no? At kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Iwasan ng wika ninyo ang gawi ng sanglibutan. Sa makatwid, may uri ng pamumuhay na dapat makita sa atin ang Panginoon Diyos. Binanggit kanina, kabanalan, kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Ito po ay sumasagisag sa karakter ng ating Panginoon Diyos. Kapag tayo nabubuhay ng may kabanalan, ayon po kay Apostol Pablo, mga kapatid, o ayon kay Apostol Pedro, anong ibig sabihin po ng pamumuhay na may kabanalan? Ating basahin ang 2 Pedro. Ganito nakasulat, mga kapatid, sa Amplified, tinagalog na natin, sapagkat ang kanyang banal na kapangyarihay nagkaloob sa atin ng ganap na lahat na kinakailangan para sa isang dynamic spiritual life, buhay at kabanalan sa pamamagitan ng tunay at personal na pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kahusayan. Ano ibig sabihin po ng kabanalan? Pamumuhay na may kabanalan. Batay sa ating nabasa, yan ay malinaw. Ang sabi, sapagkat ang kanyang banal na kapangyarihay nagkaloob sa atin. Ang makatwid, may kapangyarihan kailangan tayo. Kanginong kapangyarihan yon? Kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Bakit mahalaga po yon? Sapagkat ang sabi, lahat ay kinakailangan para sa isang dinamikong spiritual buhay at kabanalan. Para magkaroon tayo ng isang dynamic na uri ng pamumuhay, kailangan natin po ang kapangyarihan na mula sa Panginoon Diyos. Ang sabi pa diyan, sa pamamagitan ng tunay at personal na pagkilala sa Kanya. Kaya kailangan natin kilala natin ang Diyos eh. Di ho ba? Personally, kilala natin ang Diyos. At in return, ay kilala din tayo ng Panginoon Diyos. Sapagkat may mga tumatawag sa Diyos, kumikilala sa Diyos, na ayaw namang kilalanin ng Panginoon Diyos. Di po ba? Ano dahilan? Kaugnay po yan ng paraan ng pamumuhay. Kaya ang sabi po diyan ay sa pamamagitan ng tunay na personal at napagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kahusayan. Sino ho ba tumawag sa atin? Di ho ba ang Diyos? Kumat ang Diyos ang sa atin tumawag, meron siyang inaasahan. Anong uring pamumuhay? Dynamic spiritual life with holiness. May kabanalan. Marami ang nakikita sa kabanalan. Ang iba po ay banal kami sapagkat kami gumaganap ng aming tungkulin. Yung mga ritual, yung mga tuntunin, umiiwas kami sa mga kasamaan. Kami po ay relihiyoso. Sapat ba yun? Sa salita, maaring magandang pakinggan. Pero pagdating kaya sa tunay na buhay, yun kaya
ay ating nagagawa para maluwalhati natin ang Diyos? Hindi sa salita. Patunayan natin sa gawa. Sa makatuwid, ang karunungay mahalaga. Aling karunungan niya? Karunungan galing sa Diyos. Ano ang ating dapat na matandaan para maitatag natin ang ating paraan ng pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Ama? Kaya mahalaga yung nakikinig, mahalaga yung nagbabasa, mahalaga yung bago sumunod, sinusuring mabuti kung ang kanyang sinusunod ay ayon nga sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mahalaga po yun. Kaya mahalaga ang pagsamba. Sapagkat sa pagsamba at maging sa ating Bible study o kaya sa ating podcast, nadidinig natin ang mga salita ng Panginoon Diyos. Di po ba? Ang sabi, pagkilala sa Ama. Mahalaga po yun. Paano ito binigyang diin ng ating Panginoong Yahushua? Next slide. Ganito nakasulat. Ayan. At ito ang buhay na walang hanggan. Nakilalanin ka nila ang tanging tunay na Diyos at si Yahushua ang Kristo na iyong isinugo. Mahalaga ang pagkilala muna sa Ama para ating maitatag ang isang pamumuhay na ayon sa kalooban ng Ama. Una, paano po ang pagkilala sa Panginoon Diyos? Ang sabi, kilalanin kanila tanging tunay na Diyos. Sa makatwid, una, magkaroon tayo ng monoteistiko na pananampalataya pagdating sa pagkilala sa Diyos. Ano pa? Kailangan po na ating matandaan ang mga katagang binasa natin sa unahan ng pangungusap na ito. Ito ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, yung ating pagkilala sa Panginoon Diyos na siya lamang ang tunay na nag-iisang Diyos ay may buhay na walang hanggan tayo. At hindi lang yon. Pagka kinilala natin ang iba na Diyos pa, delikado tayo. Bakit? May iba kasing relihiyon, sumobre. Imbis na isa lang ang kanilang dapat nakilalaning Diyos na siya ay si Yahuwah, kinilala pati ang Kristo. Samantalang ang Kristo ayon diyan mismo sa pahayag ng Kristo at si Yahushua ang Kristo na iyong isinugo. Meron bang Diyos na isinusugo? Kaya hindi sapat na tayo namumuhay. Taken for granted ang paraan ng pagkilala at pananampalataya kung ilan ang tunay na Diyos, kung ano pangalan ng Diyos, at kung ano ang Kristo. Ang Kristo'y tao na isinugo ng Ama. Sa dinami-dami ng mga isinugo ng Ama, siyang dakilang propeta, dakilang isinugo, at siya po ang tumubos sa ating kasalanan ng kanya pong pagtubos ay retroactive. Pabalik, pati na sa mga tao noon, nang hindi pa siya ipinanganak, ang kanyang dugo'y mabisa. Ganun po yun, kabisa. Natutubos ang kasalanan ng mga tao maging noon. At yun nga ang inilalarawan ng kanilang pagbuhos ng dugo ng mga hayop tuwing sila'y naghahandog ng pagsamba sa Panginoon Diyos noong unang panahon. Di po ba? Kaya kapag ang ating isip at pananampalataya at pagkakilala ay align sa kalooban ng Diyos, nakatitiyak tayo ng magiging paraan po ng ating pamumuhay, magiging ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga ba yon? Aba, opo. May benepisyo ba? Mayroon ba tayong benefits kung tayo ay mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Ama? Sapagkat una, nakilala natin siya ng tama. Pangalawa, nakilala natin ang anak niya ng tama't ayon sa kalooban ng Ama. Next slide. Ito nakasulat kung ano ang benepisyo. Timoteo, ngunit ang kabanalan ay talagang isang pinagmumula ng malaking pakinabang kapag sinamahan ng kasiyahan. Ang kasiyahang nagmumula sa panloob na kumpiyansa batay sa sapat na pagkakaloob ng Diyos. May benepisyo ba habang tayo naglalakbay kung ang ating pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Diyos? Aba, opo, hindi lang maliit na pakinabang. Ang sabi, ang kabanalan ay talagang isang pinagmumulan ng malaking pakinabang. Kailan yon? Kapag sinamahan ng kasiyahan. Kasiyang nagmumula sa panloob na kumpiyansa batay sa sapat na pagkakaloob ng Diyos. Sa makatuwid, kung tayo po, mga kapatid, ay namumuhay ng may kabanalan,
napakalaking pakinabang po ang ating matatamo. Pero may kondisyon, kapag sinamahan ng kasiyahan. Aling kasiyahan yan? Kalayawan? Aba hindi. Kasiyang nagmumula sa panloob. Ano yun? Yung po ang kagalakang espiritual sapagkat yun ay kaloob ng Diyos. Hindi ba totoo yun? Pag sumasamba tayo, masaya tayo. Pag nananalangin tayo, masaya tayo. Pag nagbabasa tayo, masaya tayo. Yan ang dulot ng mga salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay matibay pa sa langit at lupa at ang naidudulot niyan sa atin, kumpiyansa, pagtitiwala, nagkakaguluman ng paligid, wala mang kapayapaan, kapusman sa pangangailangan, pero kung tayo nabubuhay ng may kabanalan, masaya tayo o hindi? Kontento tayo. Yan ang naidudulot ng kabanalan sa ating pong paraan ng pamumuhay. Mga kapatid, paano magdudulot ng malaking pakinabang sa ating pang-araw-araw na buhay ang paghahangad ng kabanalan? Ito, next slide. Ganito nakasulat. Sa ikalawang Pedro, dahil dito, sa pagsisikap ninyong maging masigasig sa mga banal na pangako, gawin ang lahat ng makakaya sa pagpapalakas ng inyong pananampalataya upang magkaroon ng moral na kahusayan at sa moral na kahusayan, kaalaman at sa inyong kabanalan, pagmamahal sa kapatid at sa inyong pagmamahal sa kapatid, palawakin ng pag-ibig Kristiyano. Ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod ng Kristo. Ang tanong natin, paano magdudulot ng malaking pakinabang sa ating pang-araw-araw na buhay at pamumuhay ang paggawa ng kabanalan? Ang sabi, dahil dito sa pagsisikap ninyong maging masigasig. Pag sinabing masigasig, persistent tayo. Di ba? Binibigyan natin ng extra effort. Yung alin? Yung ating pong pamumuhay na may kabanalan. Ang sabi, gawin ang lahat ng makakaya. Talagang all out tayo sa paggawa ng kabanalan. Ano layunin? Sa pagpapalakas ng inyong pananampalataya. Makatwid, pagka tayo nag-i-exert ng effort para tayo makapamuhay ng may kabanalan, ng buong kaya na gagawa natin yon, ang unang titibay at lalakas, ang ating pananampalataya. Kailangan natin yon. Napakalakas ng tukso ng mundo, lalo pagdating sa pera. Napakalakas ng tukso ng laman. Sa panahong ito, ang mga tao, ang pananamit ng mga kababaihan, hindi man lahat, ay talagang nakakatukso. Paano ngayon kung mahina ang pananampalataya natin? Madadaig tayo ng laman. Ang sabi ng Biblia, pagpapalakas ng inyong pananampalataya upang magkaroon ng moral na kahusayan. Kung saan man tayo dapat na maging mahusay, yung moral, yung kondukta. Di ho ba? Ang opposite ng moral ay immoral. Pag sinabing immoral, gawaing labag sa kalooban ng Diyos. Di ba? At ano halaga pagka mayroon tayong moral na kahusayan? Sa moral na kahusayan, magkakaroon tayo ng kaalaman. Kaalamang makadiyos. At bunga ng kaalamang yon, matutupad natin ang kalooban ng Ama. At ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng kabanalan. Ano ang isa sa manifestasyon ng kabanalan? Pagmamahal sa kapatid. Sino man siya, ano man ang pinag-aralan niya, kapatid natin siya, mahalin natin siya. Kaya tayo ang dapat makita sa atin ay huwag yung ugali nitong si Miriam na kapatid ni Aaron at kapatid ni Moises. Kaya siya nagkaroon ng ketong sapagkat siya ay fault finder. Naghahanap lagi siya ng mali sa kanyang kapwa. Di po ba? Kaya, kailangan ng maghari ay pagmamahal. Pagka naghari yung pagmamahal, ang konting mali ng ating kapatid ay kinokonsidera natin. At una sa lahat, nire-reflect din natin sa ating sarili. Siya ba'y nagkamali? Ba't ako? Hindi ba? Kaya ang dapat mo sa atin ay naghahari yung pagmamahal sapagkat ang pagmamahal sa ating kapatid ay utos ng Panginoon Diyos yun. At ang sabi diyan, at sa inyong pagmamahal sa kapatid, palawakin ang pag-ibig. Ibig sabihin, maghahari ang pag-ibig sa mga tunay na tagasunod ng Kristo. Kristiyano ang sabi diyan. Mga kapatid, yan ang pamumuhay na kailangan natin gawin.
Sa panalangin ng kapatid kanina natin, pagtulong din yung ating abulay, pwede nating itulong din yung iba sa mga kapatid na sadyang nangangailangan. At nagagawa naman natin yan. Kung hindi man natin po kinakatok ang foundation natin, sariling bulsa, pinadadala natin sa kapatid. Bahala ang Diyos sa atin doon. Di ba? Nagagawa natin yun hindi para magpasikat, hindi para atin po na publicly sabihin, nagawa namin ito, katulad ng reliyong pinanggalingan natin. Wala silang gawang pagtulong sa kapwa na hindi nila inilalathala, pinapublicize. Mga hypocritical po yan eh. Kapaimbabawan, kabanalan, ayon sa kanila, kabanalan. Pagtulong sa kapwa. Kaya kung ang kapatid, mamahalin natin, hindi ibig sabihin, kapag hindi kapatid, hindi na natin mamahalin. Mamahalin din natin. Kapag ang sabi, mahalin natin ang ating kapwa-tao. Di yung ating yung mga Katoliko, kapwa-tao natin, Protestante, Jehovah, kapwa-tao natin yun eh, di ba? Kaya, kailangan makita sa atin po yun. Mahirap bang gawin yun, kapatid na ministro? Walang iuutos ang Diyos na mabigat, di magaan. Di ba? Ibig sabihin, kaya nating gawin kung talagang gusto nating gawin. Sino makagagawa nun? Yung kanyang sarili, maitatanggi niya. Pag itinanggi niya sarili niya, mabibigyan niya ng daan ang salita ng Diyos na maghari. Kahit mga umuusig sa atin, pumupula sa atin, mamahalin natin. Huwag natin paghihigantihan. Huwag natin pipinsalaing pisikal. Huwag natin pagbantaan. Ganyan ang Kristo eh. Pinanalangin nga niya, pati yung umuusig sa kanya, nagpahirap sa kanya, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Isipin nyo. Siya po ang ating leader. Siya ang ulo ng Ecclesia. Sangkap tayo po ay kabilang doon sa kanyang Ecclesia. Grupo ng mga mananampalataya na called out ones, mga pinili. Pwede kung ano yung ulo, yun din ang katawan. Hindi ho ba? Magagawa po natin. Mga kapatid, lalo na po sa panahon natin, ang panahon natin ay, sabi nga napakalapit na po eh. Ang nangyayari sa paligid natin, hindi natin pwedeng sabihin na ito po ay magaang pangyayari na malayo pa ang wakas ng mundo. Paano natin ito maaring ilapat sa pang-araw-araw nating pamumuhay habang tayo binubuhay ng Diyos? Next slide po. Meron tayong mga babasahin. Ito ho. Ayan. Sisimulan sa pananampalataya bilang pundasyon. Ang ating relasyon kay Yahushua, tiwala sa kanyang mga pangako ang simula. Yan ang simula. Walang tunay na pananampalataya na guguho. Guguho ang lahat. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya nakabatay sa kalooban ng Ama. Ikaw ang tunay na Diyos. Yan ang tunay na pananampalataya. Pagka mali, guguho ang lahat ng yan. Ano pa? Magdagdag tayo ng moral na kahusayan, kabutihan o virtue. Habulin ang integridad. Moral na tapang. Hindi yung tapang na kalusok dulang labagin ng kalooban ng Ama. Papatay ka ng kapwa. No, moral na tapang. Di ba? Moral courage. Kailangan mayroon tayo noon. Karakter na tulad ng Kristo. Nakita niya. Magdagdag ng kaalaman. Pangunawa. Lumago sa pagkilala sa Diyos. Sa kanyang mga salita at sa matalinong pamumuhay. Ibig sabihin, paano lalago ang kaalaman? Makinig. Magbasa. Yun. Kaya katulad ng Bereano, magbasa tayo ng Biblia. Mag-research po tayo mga kapatid. Ano pa? Magdagdag ng pagpipigil sa sarili. Bakit ang sabi magdagdag? Yan ang ating sinasabi dyan. Mayroon tayong self-control, pero ang ating self-control ay napaka-superficial lang. Napaka-babaw. Kaya napipikon pa rin tayo. Di ba? Kailangan talaga dagdagan natin yon. Disiplina sa mga pita ng laman, disiplina sa ating damdamin, disiplina sa ating gana. Pagkat minsan alam niyo, pagkain pagkain ka ng kain, hindi nakakapagpahinga yung ating organs. Kaya sa kakakain natin, nadidisgrasya tayo. Di ba? Ano pa? Next slide. Ito, mayroon pa tayo diyang mababasa Ayan. Paano ito ilalapat pa? Magdagdag pa ng katatagan. Pagtitiis. Yan ang kailangan pa natin Pagtitiyaga, pasensya.
manatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Magagawa ba natin yan? Maging tapat sa Diyos tayo, yang ating pamumuhay ay ayon sa gusto niya sa kabila ng ating po na dinadanas na pagsubok. Ako, kayo, may pagsubok din po kayo. Lahat tayo may pagsubok eh. Pagsubok sa kwarta, pagsubok sa sakit, sapin-sapin ng mga problema. Kailangan magtiis tayo. Huwag tayong matuksong magnakaw, huwag tayong matuksong sumama sa grupo na makikinabang ka ng pakinabang na panglupa, pero labag sa kalooban ng Ama. Ano pa? Magdagdag ng kabanalan, mamuhay ng may malalim na pagrespeto sa Diyos sa bawat aspeto ng buhay. Hindi lang basta respeto sa Ama, malalim na respeto sa Ama. Paano po yun? Hindi tayo talagang naghahangad tayo sa araw-araw ang nasa isip natin. Ano ba gusto ng Ama? Mahal ko ang Ama eh. Ang Diyos ko ay napakabait. Susuklian ko ng kabutihan. Yun ang inaasahan niya. Sabi nga ni Pablo, iwasan niyo ang gawi ng sanglibutan. Sa ibang talata, mag-iba kayo ng landas. At ito pa, magdagdag ng pagmamahal sa kapatid. Alam niyo, ang tunay na pagmamahal ay sa pamamagitan ng gawa, mga kapatid. Kaya kung dito sa atin ako, personal, may tumatawag minsan sa akin, kung may konti din lang ako, kahit konti, sabi ko, kahit konti po, pakitanggap na lang po ninyo ito. Lahat naman po tayo nangangailangan. Hindi ko na kailangan maging maalwan ang buhay ko, masagana buhay ko para makatulong sa kapwa. Kahit ganito kalagay natin, nakakakain tayo, baka sila wala nang makain. Padalhan natin ng konti. Di ba? Kahit konti, tulong lang, hindi sustento. Ito pa, panghuling hakbang, pag-ibig. Binanggit kanina sa talata ng Biblia. Anong oring pag-ibig? Agape love. Hindi makasarili na pagmamalasakit o pag-ibig sa sarili niya. Hindi makasarili, kundi walang kondisyon na pag-ibig katulad ng Diyos. Agape love ang taglay ng Diyos. Hindi yung may hanggang diyan ka lang pagka ikay gumawa pa ng kalokohan hindi na kita iibigin. May kondisyon ka. Hindi ganun ang ibig ng Panginoon Diyos. Ang ibig ng Panginoon Diyos sa atin ay yung pag-ibig po na walang hanggan. Agape love. Magagawa rin natin yun Gagawa natin yun, mga kapatid. Hindi naman tayo perfecto, kapatid na minis. Oo, pero magagawa rin natin. Nagyayari. Ito po yan Minsan, may mga pangyayari na kapikon-pikon. Kasi ako ay nag-post ako tungkol po sa pinanggalingan nating relihiyon. Abay, sumagot, hindi pa iba sa akin. Ang sagot ba naman, ano problema mo? Bakit lagi mo kami pinupuna? Ang sabi sa akin ano problema mo? Hindi ko muna na sinagot. Kasi mukhang naghahamon. Ang tapang ano problema mo? Kilala niya ako dahil sa brother-in-law niya ako Pero hindi ko siya sinasagot. Kasi alam niyo, sa iglesyang pinanggalingan natin parang sila nang totoo Kahit na pag tinanong mo, hindi niya kayang sagutin, basta kami totoo, kami ang tama. Ano yun? Fanatisismo. Isipin mong hamon sa akin, ano ba problema mo? Kaya mga kapatid, may kahirapan minsan, talagang kung hindi ka magpipigil na sa sarili mo at iisipin yung pagmamahal, ay talagang sabi, mapapatulan mo rin at susuklian mo rin. Kasi mayroon tayong defense mechanism sa katawan. Tayo, bawat isa sa atin. Lalo pagka ma-pride tayo. Pero isipin muna natin mabuti. Sabi ko, teka muna, mukhang nagdamdam tong aking kaibigan na ito, sister-in-law ko to. Pero hindi ko siya sinasagot. Hinahayaan ko na lang muna siya. Kahapon tumawag, maganda boses. May ulam dito, kapatid, punta kayo rito. Okay. Anyway, naikukwento ko lang po yan, sapagkat dumarating minsan nga na talagang tayo pinupush sa ating limit. Kaya ang sabi, dagdagan pa rin natin ng pasensya, kahayagan ng pag-ibig at pangunawa. Kung kulang tayo sa kaalaman na ganyan, tayo po ay magre-react ng negatibo rin, di away. Pag nag-away, wala ng pag-ibig. Pag wala ng pag-ibig, hindi na maganda.
mula na sa atin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang tatahanan niya ay yung may pag-ibig din sa kapwa. Di ba mga kapatid? Bakit madalas nagdudulot ng oposisyon ang ating paghahangad na makagawa ng kabanalan? Katulad yung ating podcast na yan, ibig nating makagawa ng kabanalan sapagkat ibig nating ipahayag ang kalooban ng Ama. Pero nagkakaroon ng mga oposisyon, mga pumupuna sa atin. Ano dahilan? Next slide. Ito nakasulat. Ito ho. Tunay ngang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid at determinadong mamuhay ng banal kay o sa Kristo Yahushua ay hahabulin at pag-uusigin dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi ka taka-taka. Talagang tayo po ay determinadong mabuhay ng matuwid at mamuhay ng may kabanalan. Ano hahabol sa atin? Yung pag-uusig. Uusigin tayo. Nasa dilim na kayo. Kahit alam nating may warong millennial kingdom pero sila hindi. Nasa kadiliman kayo. Kami lang ligtas, kayo hindi. Pambihira naman buhay ito. Nasa kadiliman kayo. Magkaisa sa pagboto. Hindi naman utos ng Diyos yun. Sila daw ay nasa liwanag, tayo nasa dilim. Ang pangalan ng Diyos ay Yahuwah. Kayo, Ama namin, nasa langit ka. Ano pangalan? Ama. Pangalan ng titulo yon. Pero personal name, hindi niya yon. Personal name. Kahit tayo day nasa dilim, hindi nila kilala ang pangalan ni Yahuwah, samantalang tayo alam natin. Ano ibig sabihin? Yung binabanggit din sa Isaiah, Kapitulo 5, na baliktad ang pag-iisip, ang mabuti, ang pagturing ay masama, at ang masamay pagturing ay mabuti. Ang matuwid, ang pagturing ng liko, at ang liko ay ang pagturing nila ay mabuti at matuwid. Baliktad eh. Kaya ang sabi, pagka kayo mabubuhay ng may kabanalan, hahabulin kayo ng pag-uusig. At yan nga po ang nangyayari sa atin. Huwag tayong magtaka. Paano tayo mananatiling matatag kapag nahaharap natin ang ganitong uring mga tao? Nanunuya at tayo pinaparatangang naninira. Abate ka muna. Ang paninira, yung hindi mo ginawa, sinasabi namin ginawa mo. Ang paninira, yung sisiraan ka namin ng personal o yung ad hominem na kung tawagin natin, mali po yun. Sapagkat pagka sinira mo yung kapwa mo, hindi ka na nagtuturo ng salita ng Diyos, kundi na lumilikha ka na ng away. Ano naman ang ating ginagawa? Itinutwid ng salita ng Diyos ang aral nilang mali. Pagka ating naitutwid, at tayo po ay kanilang pinagsasabing, kayo ang wika ay naninira. Hindi paninira po yun. Yung sabihin natin ang Diyos ay isa, paninira ba yun? Hindi. Yung sabihin natin ang Diyos ay si Yahuwah, paninira ba yun o hindi? Hindi. Paninira bang sabihin natin ang tunay na pangalan ng anak ng Diyos ay Yahushua at hindi Jesus? Paninira ba yun? Hindi. Bakit? Sapagkat una sa alpabeto ng Hebreo, walang letter J. Paano maging Jesus? Galit naman sila. Di ba? Bakit? Kasi bago sa kanila yun eh. Yung pangalang Yahuwah at Yahushua. Ano yan? Sabi nga nila, ng aking i-share. Bakit kayo pagka tumatawag kay Yahuwah, Yahushua? Yan kapwa ang talagang orihinal na pangalan ng Diyos. Yan ang orihinal na pangalan ng Kristo. Ba't hindi namin alam yan? Itanong nyo kako sa leader nyo. Kasi kako kayo nasa hawla lang eh. Kung anong ipakakain sa inyo, yun lang ang kakainin nyo. Gusto pa man yung kumain ng ibang pagkain, hindi nyo na makain-kain. Bakit? Nakabilanggo kayo eh. Ganyan din kapag ka nakabilanggo ang isipan ng mga tao sa kanilang pananampalataya. Kung ano lang ang itinuro, doon lang sila magkakasya. Paano yung ibang mga talatang matagal nang nakasulat sa Biblia na ayaw ituro sa inyo? Di kulang-kulang ang aral na tinanggap ninyo. Kaya takantaka kayo. Kaya ang inyong aral ay parang obvious circle, pabalik-balik. Mga kapatid, hindi tayo galit. Pero ang tanong natin, paano ka makakapanatiling matatag kapag naharap ka na sa mga panunuya dahil sa ating paninindigan? Next slide. Sa Aklat ng Awit. Ito nakasulat. Ayan, mga kapatid. Mapalad, maunlad at pinapaboran ng Diyos ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, kundi ang kanyang kasiyahay nasa kautusan ng Panginoon at sa kanyang kautusan, mga utos at turo
ay palaging nagbubulay-bulay siya araw at gabi at siya'y magiging katulad ng punong kahoy na matatag na nakatanim at pinakain sa tabi ng mga ilog ng tubig. Paano tayo makakapanatiling matatag kapag hinahamon o inuuyam tayo dahil sa ating pananampalataya? Malinaw ang sagot ng Biblia. Mapalad pa rin tayo. Hindi tayo malas. Wala tayo sa kadiliman. Tayo na sa kaliwanagan. Ang sabi ng Biblia, mapalad tayo, maunlad, pinapaboran tayo ng Ama. Ang tao na hindi lumalakad sa payo ng Diyos, o ng payo ng masama, sapagkat tayo ayaw nating makinig sa payo ng masama eh. Doon tayo sa tama, ayon sa kalooban ng Ama. Kundi ang kanyang kasiyay nasa kautusan ng Ama. Ano ang kanyang pagtrato pag tinanggap niya yung kautusan ng Ama? Nagbubulay-bulay siya araw-gabi. Ginagawa ba ninyo yon, mga kapatid? Ginagawa ba natin yon, mga kapatid? Ay, kung nagtatrabaho tayo, magagawa pa rin natin magbulay-bulay. Eh ako nga, nagagawa ko, nakaupo ko eh, nagre-research pa ako eh. Eh bakit? Kung ang hearing ay mahaba at mabagal yung judge, pasensya na yung judge, mabagal eh. Mabagal sa decision making, doon ako nagre-research. Nagagawa ko yung magbasa ng talata ng Biblia at set aside at dadalhin sa podcast pagdating ng panahon. Nagbubulay-bulay tayo. Ano magiging kalagayan ng ganong uring, kapatid? Siyang magiging katulad ng punong kahoy na matatag na nakatanim. Matatag sa tabi ng mga ilog ng tubig. Kapag ang isang punong kahoy ay nasa tabi ng ilog ng tubig, hindi matutuyo. Hindi mamamatay. Lulusog, titibay, at magmumumunga ng sagana. Ganyan ang kapatid na sa kabila ng pang-uuyam at paninira, namamalagi tayo sa ating pagsunod sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, ano ang katangian kapag tayo nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Ama? Makikita sa atin ang patnubay ng Espiritu Santo. Ano ang mga makikita sa atin yan? Ito po, mga kapatid, next slide. Ito yung bunga ng Espiritu Santo. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ang nagiging sanhi upang mabuhay tayo ng iba. Nakita nyo? Huwag kayong mamuhay ng ayon sa gawi ng sanglibutan katumbas. Mamuhay tayo ng iba kaysa kanilang paraan. Iniibig natin ang iba. Pero yung iba ayaw umibig sa atin. Pero tayo, iniibig natin sila. Masaya tayo at may kapayapaan sa ating isipan. Totoo o hindi totoo? Kaya nung ako'y sagutin ng aking na kaninang naikwento ko ng medyo pahamon, ano problema mo? Parang ganun. Sabi nga, hindi ko siya hindi po ako nag-react ng negatibo. Hinayaan ko na lang siya hanggang siguro mapagbulay-bulay niya, nag-text sa akin. Maganda, okay lang yan. Ang sabi, mapagpasensya. Ayun. Mabait at mabuti. Ganun ang naidudulot ng Espiritu Santo. Pero pagka nag-react ka ng negatibo rin, teka muna, wala sa atin yung bunga ng Espiritu Santo. Wala na yung pagpapasensya. Mapagkakatiwalaan tayong gawin ng tama. Kita ninyo? Pag may Espiritu Santo. Iginagalang natin ang iba. At pinamamahalaan natin ng maayos ang ating sarili. Nagkakaroon tayo ng self-control. Maayos nating pinangangasiwaan ng sarili. Tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos na mabuhay ng ganito. Walang batas na nagsasabi na mali ang mga bagay na ito, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Kaya ang pagtulong ng Espiritu ng Diyos ang siyang tutulong sa atin para tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Ama. Alam nyo, habang may buhay tayo, mga kapatid, samantalahin natin yan. Ang bunga ng Espiritu Santo, pakita natin, detalye para may aid, visual aid. Next slide. Ganitong ating makikita. Ayan. Pag-ibig, walang kondisyon at sakripisyo, agape love yan. Kagalakan, malalim na kagalakan mula sa Diyos, hindi sa mga pangyayari. Kasi ang pangyayari, wala kang kagalakan dito. May mga kagalakan ka minsan, pero ibang dulot ng kagalakan panlupa eh. Pero yung kagalakan malalim na galing sa Diyos, hindi mo ma-explica eh. Kahit hirap ka, ba't ka magalak? Kahit na ikay kapos, galak ka pa rin. Yun ang spiritual na na dulot ng kagalakan galing sa Diyos. Kapayapaan, shalom, buo at maayos dahil sa tiwala sa Diyos. Pasensya, pagtitiis, inuulit lang natin ng detalye para makita ninyo. Pagtiis ng walang ganti.
kabaitan, praktikal na awa sa aksyon, kabutihan, moral na kahusayan at integridad, katapatan, pagiging maaasahan at tapat sa maliliit na bagay. Tapat eh. Tapat. Pag sinabing tapat, may integridad. Kaamuhan, may lambing. Lakas na nasa ilalim ng kontrol, mapagpakumbaba at mapagmalasakit. Maamo, pagpipigil sa sarili, pagkontrol sa mga pita sa tulong ng banal na espiritu. Yang mga yan, mga kapatid, ay mahalagang malaman po natin. Mahalaga po yan na malaman natin. Hindi pwedeng sabihin natin maliit na bagay po yan. Hindi po. Lahat ng yan ay kailangan natin habang tayo po ay naglalakbay sa buhay na ito. Ang wala niyan, teka muna, pag wala sa atin yan, delikado ho tayo. Ang pamumuhay natin ngayon, gaano pa kahaba ang itatagal natin? Gaano pa kahaba ang ipamamalagi natin sa mundo? Hindi natin alam. Hindi po natin alam. Diyos lang ang nakakaalam. Kung sa nakaraan, hindi natin nasunod ang mga detalyeng pinag-aralan natin. Ngayon ang panahon para ating maibuhay po yan. Alam nyo na alaala tuloy natin ang tungkol doon sa istorya noong Good Samaritan, yung mabuting Samaritano. Ang kwento kasi po ay nagpapakita ng isang lalaki na binugbog at ninakawan ng mga tulisan. Aba, habang ang isang pare at libita ay dumadaan, ay nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan. Hindi nila pinansin. Alam niyo yung libita, yan ay lahi ng Israel. Yung pare, yung libita at saka yung isang pare, mga Hudyo po yun eh. At yung lalaking yon na binugbog, Hudyo din yun eh. Pero alam ba niyo kung sino nakatumulong doon? Aba, isang Samaritanong ang nahabag. Isang taong Samaritanong nahabag. Ano ginawa niya? Naglinis ng sugat ng taong binugbog at nagbayad para sa pagamutan. Sa huli, sinabi ng Panginoong Yahushua, pag binasa ninyo ang Lucas, Kapitulo 10, 25 hanggang 37, ang sinabi ng Panginoong Yahushua, ang tunay na nakipagkapwa-tao at nagpakita ng pagmamalasakit, tunay na pag-ibig sa kanyang kapwa, hindi yung Hudyo na libita at isang pare, kundi yung pong taga-ibang bayan pa. Kaya maaaring tayo ay hindi nila kapanalig, pero kung kailangan nila ang tulong natin, tulungan natin, mga kapatid. Tulungan natin. Sa abot kaya natin. Kung hindi man sa material na bagay, sa ibang bagay, pisikal, na matulungan natin sila. Sapagkat ang pagtulong ay walang hanggang inaasahan ng Ama na makita sa atin. Hindi natin tiyak ang bukas. Ang buhay natin, itinulad lang sa isang singaw. Ang isang singaw ay lumilitaw, pagdakay napapawi. Isa pa na pinagtularan, ang ating buhay ay itinulad sa isang anino. Kapag kamaliwanag, may anino. Pag dilim, wala nang anino. Di ba? Literal na ating sinasabing yan. Ganon kaiksi ang buhay natin. Minuminuto, oras-oras, bawat segundo, bawat araw, nasa panganib tayo ng kamatayan. Bakit hindi natin gawin ang ipinagagawa ng Ama? Mamuhay po tayo ng may kabanalan. Ang Diyos, tiningnan niya mula sa langit ang bilyon-bilyong mga tao. Natutuwa ba ang Diyos? Hindi. Ang iba, sa Diyos na iba, sila sumasamba. Milyon, bilyon ang sumasamba sa iba't ibang mga Diyos. Hindi kay Yahuwah. Kaya nagtira siya ng kakarampot, yung small remnant, na yun ang nanindigan sa panig niya at patuloy na siya'y sinasamba. At siya lamang ang tinikilalang iisang tunay na Diyos. Sana mamalagi tayo sa ganitong kalagayang pagsunod sa kalooban ng Ama. Hindi natin nakikita ang Diyos, kaya hindi natin alam kung siya'y masaya o hindi. Pero kapag ating nasusunod ang ibig niya na nakasulat sa Biblia, hindi man natin nakikita ang Ama, dama natin sa buhay natin, panatag tayo, masaya tayo, kontento tayo sa mga biyayang tinatanggap natin sa Kanya. Kahit maliit, sinasabi natin, Ama, salamat po sa ating pang-araw-araw na dinadanas, lalo yung sakit na yan, na binanggit ng kapatid natin. Totoo naman yun, mga kapatid, sapagkat ang katawan natin
tumatanda, humihina. Nalilimutan na natin ang ibang mga bagay. Ang bilis nating makalimot na, nararamdaman ko na yan, maging kayo marahil sa edad ninyo. Kaya habang itong katawan natin ay taglay natin at may buhay pa tayo, bigyan natin ng kapurihan ng Ama. Isentro natin sa Diyos at sa Kanyang anak, kay Yahushua, ang ating pamumuhay para tayo mabuhay na nakalulugod. Ang sabi nga, mga kapatid, maliwanag. We will not be saved by our own deeds. Sa ating pamamagitan ng ating mga gawa, hindi tayo ililigtas. But we were created for good works. Tayo inilikha ng Diyos para gumawa ng mabuti. Ang lahat ng iyan po sana ay ating pong masunod. Tumayo po kayo at tayo po ay mananalangin na, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng maraming muli sapagkat sa bawat sandali na kami nakakasamba, masayang-masaya kami sapagkat kitang-kita namin ang nangyayari sa buhay namin na hindi man namin kita ang kamay mo, pero may nagtataguyod sa amin, may humahawak sa aming kamay para kami dalhin sa tama na pag-iisip, sa tamang paggawa, sa tamang paraan ng pamumuhay. Ikaw po ang may dahilan ng lahat ng ito kasi sa ganang amin, kung kami lang po hindi namin magagawa yun, hindi kami makakapagpasensya siguro kung kami po naiinsulto, inuuyam, pero ba't namin nagagawa ang lahat ng ito na magpigil ng sarili? Kasi nga, naalaala namin ang kaalamang itinuturo mo sa amin. Salamat po. Salamat po talaga, Ama, sa iyo. Kahit ganito lang ang sitwasyon namin, masaya kami. Sapagkat sumasampalataya kami, hindi ka man namin nakikita. Pagka aming sinusunod ang ibig mo, malulugod ka sa amin, matutuwa ka sa amin, maluluwalhati ka namin. Sana sa natitirang buhay po namin, lalo pa kaming magdagdag ng pananalig sa magagawa mo sa buhay namin. Ng matatag na pag-asa at pananampalataya. Kasi nga po napakalakas na ng iba't ibang mga kaganapan na nagbibigay sa amin ng palatandaan. Nagbabadyan ang kabakasan ng aming buhay ay malapit na at maging ang wakas ng mundo ay napakalapit na. Kaya aming hinihiling, huwag niyo kaming bibitawan, Ama. Kapag kami po ay nahihirapan, sana, Ama, iunat yung iyong kamay na ibangon niyo po kami sa mga iba't ibang dinaranas namin sa buhay. Minsan nga talagang sa totoo lang, Ama, minsan ay nagkakaroon kami ng pagkalito, nagkakaroon kami ng kahinaan ng loob, pero salamat nang kami manalangin sa iyo. Nang banggitin namin ang pangalan mong Yahuwah, lumalakas kami, tumitibay kami. Nasasabi namin magpapatuloy kami ng pagsamba, ng pagpupuri sa iyo hanggang sa pagdating ng araw ng pag-agaw o rapture o hanggang sa amin pong kamatayan. Panginoon, pakibasbasan mo pong lahat ng mga kasama na po sa Ecclesia. Masama-sama naming ibuhay ang mga aral mo. At sana maging silang hindi naming kapiling at kapanalig sa pananampalataya. Mahayag din sa amin ang pagtulong sa kanila. Yung tunay at wagas na pagtulong na walang hinihintay na sukli o anumang pabalik na pagtulong sa amin. Umaasa kami na dininig mo po ang aming panalangin, binasbasan ang buong sangkatauhan. Salamat sa lahat ng iyong awa sa ngalan ng iyong anak, Yahushua Mashiach. Amen.
pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong ilang mga tagubilin, mga kapatid, na tayo ay sumama. No? Let us join every Thursday for our 1001 Berean questions to further our spiritual well-being. You can catch previous episodes on YouTube and Facebook po. Naka-record na po kasi yun eh. At wag nating itigil po ang pananalangin sa lahat ng mga tao, sa mga taong nasa kapangyarihan, mga hari o mga leader ng bansa, pati yung mga leader ng mga relihiyon, ating kapwa. Wala tayong pipiliin, mga kapatid. Para magkaroon pa ng kapayapaan at magkaroon pa ng pagkakataong ang ating kondukta ay maayon sa kalooban ng Ama at patuloy na maipahayag ang kalooban ng Diyos. Hanggang dyan po at tayo natatapos na. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyag na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ng Iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandatanya.